Just a quick commercial. After listening to this video and it makes you happy, please click the like button, subscribe to my YouTube channel, Recap Stories PH, and click the notification bell to receive an update whenever I post new stories. Thank you and happy listening. Nakakaiyak! Nakakakilig! Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Dear MOR, magandang tanghali sa inyong lahat, Popoy at Bea, at sa mga kagaya kong avid listener. Ako nga pala si Rovic, isang senior data analyst dito sa Metro Manila. Hindi ko alam kung papaano ko ikikwento ang buhay ko ng walang halong pagmamayabang. May pagka-achiever kasi ako simula ng pagkabata. Napaka-competitive ko. Matataas ang grades ko at never kong naranasan ang magmakaawa sa teacher para ipasa ako. O kaya naman ay gumawa ng mga special project o umattend ng mga remedial classes. Hindi ko naranasan yon. Hindi rin naman ako yung tipo ng estudyante na mahilig mag-review tuwing palapit na ang mga examination. Kung tutusin, tamad nga akong mag-aral. Pero never naman akong nawala sa honor roll. Popoy at Bea, nadala ko ang pagiging achiever ko hanggang sa makagraduate na nga ako. Dahil matataas ang grades ko nung college at magaling akong makipag-usap, ay hindi nga ako nahirapan na makahanap ng trabaho. At pagkatapos lang ng isang taon sa trabaho ay nakatanggap agad ako ng promotion. Nagtuloy-tuloy ang magagandang pangyayari sa buhay ko nang halos walang kasabit-sabit. Hindi ko naranasan ang masubok ng malala. Maliban na lang nang may dumating na isang espesyal na tao sa buhay ko. Again, congratulations team sa magandang umpisa for this quarter. Tuloy-tuloy lang natin, okay? Ang lagay ba boss wala man lang pa team building dyan? Sus, pa-request pa kayo ng team building, di naman kayo umaattend. Ito talagang si Rai, Apple talaga kahit kailan. Totoo naman kasi, nakailang team building na kaya hindi ka sumasama. Kita mo na. Okay, fine. Huwag kayong mag-alala. Kahit wala tayong team building, sagot na ang lunch natin tomorrow. Yun! Talaga boss? Sahan namin yan ha? Oo, huwag na kayo magdala ng baon bukas. Nice! Rovic, pwede ka bang sumama sa office ko saglit? Sige po. May pag-uusapan po ba tayo, boss? Oo, but first, gusto kita i-congratulate for doing a great job. Thank you, boss. I know na ikaw ang nag-guide sa teammates mo kaya na-surpass natin ang KPI for this quarter. Wala nga naman yun, boss. Keep it up. By the way, I have a very special task for you and I hope you don't mind. Oh, ano po yun, boss? So, darating mamaya yung new hire. Nasa HR lang siya ngayon to sign some papers. Pero parating na rin yun in a bit. Okay po. Anong meron po dun sa new hire? Gusto ko sana na ikaw muna maging mentor niya. Okay lang ba? Sige boss, walang problema. Good. Don't worry, tatasan ko ang appraisal ko sa iyo para naman ganahan ka sa work. Yan ang gusto ko eh. Salamat po boss. Walang anuman. Naku po, patapos na ang lunch ko. Sana naman hindi ako ma-overbreak. Wait! Going up? Thank you. Jenna? Uy, Rovic, dito ka na pala nagtatrabaho? Yes. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dito rin ako nagwo-work. Di nga. Tinatanggap na pala yung mga kagaya mo dito.
Excuse me? Eh di ba lampa ka? Eh di ba pasangawa ka nga lang din nung high school? Tapos muntik ka pang gumraduate nung college? Eh ikaw, tinanggap pala rito yung mga kagaya mong antipatiko at bastos. Naging antipatiko yung pagsasabi lang ng totoo? Good luck sa boss mo. Sakit siguro ng ulo nun. Wait, 7th floor na to. Dito din ako. Dito? Matagal na ako sa company. Hindi naman kita nakikita dito sa floor na to. Ah, nakalimutan kong sabihin. Magwo-work pa lang ako rito. Actually, ngayon nga ang first day ko eh. Wait. Huwag mong sabing ikaw yung new hire. Bakit? Oh, there you are guys. Tara na, mag-start na tayo ng onboarding. Boss, ito yung new hire na ipapamentor niyo sa akin. Yes. Bakit, may problema ba? Diyos ko po, good luck sa akin. Kakapagod. Grabe, sumakit ulo ko sa Jenna na yun ah. Uuwi ka na? Oo, sasabay sa akin ah. Sungit mo naman. Alam mo, dapat maging mabait na tayo sa isa't isa. Lalo na't ikaw pa yung magiging mentor ko. Hindi mo man lang ba ako kakausapin? Huy! Hindi, umuwi ka na. Bye. Grabe, hirap naman sumakay ngayon. Malas na nga sa katrabaho, malas pa sa pagkakommute. Walang hiya, tumawag pa yung buwisit. Hello, bakit? Hello, Rovi. Nakauwi ka na? Nag-aabang na ako ng sasakyan, pasakay na ako, bye. Wait. Tulungan mo naman ako. O bakit? Hindi ko alam kung nasa na ako eh. Ano? Hindi pa ako nakakalabas ng building. Oh, nasaan ka ba? Hindi ko nga alam, di ba? Basta ang alam ko lang, hindi ako nag-elevator kasi puno. Nagagdanan ako tapos sinundan ko lang yung mga exit sign. Hanggang sa hindi ko na namalayan, nandito na ako. Eh, anong ang lugar yan? Hindi ko nga alam, di ba? Alam mo, tanga-tanga mo naman. Ano nakikita mo? Mga ano, parang breaker na malalaki, tapos mga wire saka mga tubo. Ano bang lugar na to? Bihira naman oh. Nasa utility room ka. Ano bang pinagagawa mo? Ba't ka napadpad dyan? Eh, hindi ko naman kasi kabisado tong building, no? Nalito na ako. Ang sabihin mo, engot ka. Oo na. Tutulungan mo ba ako o hindi? Hindi, bahala ka dyan. Rovic naman eh. Ay, kahit kailan talaga napaka-engot mo no? Ang sakit mo namang magsalita. Ang sakit mo sa ulo. Rovic! Please, tulungan mo na ako. Palubat na yung cellphone ko eh. Hindi ko alam kung sinong tatawagan ko. Bahala ka mabulok dyan. Sige ka, isusumbong kita kay boss. Sasabihin ko pinabayaan mo ako. Buisit ka talaga. O na, pupunta na kita dyan. Pampihira talaga oh. Kala ko pa naman makakauwi na ako. Kainis. So, heto na nga ang backstory, Popoy at Bea. Dati kasi, magka-schoolmate kami ni Jenna. Kilala siya sa school for all the bad reasons. For all the wrong reasons, I mean. Naalala ko pa nga, minsan binansagan namin siyang the infamous Jenna. Eh paano ba naman kasi? Wala yatang araw na wala siyang ginawang kapalpakan sa school. Well, actually, medyo sobra yung sinabi ko. OA yun. But you get what I mean?
Never namang nasuspend si Jenna sa school nang dahil sa isang violation, pero hindi ko makakalimutan yung time na nakipag-date siya sa isang tambay at isinama niya sa loob mismo ng campus. Wash day namin noon at hindi naka-uniform ang mga estudyante. Kaya madaling makapasok o nakapasok ang kasama ni Jenna. Nang malaman nga ng admin office ang tungkol doon, ay binago ang policy ng school at ni-require ang lahat ng estudyante na mag-uniform na lang rin kahit na wash day pa nga. Gigil na gigil kami noon sa kapalpakan na ginawa ni Jenna. Nadamay ang buong school kaya hindi namin makakalimutan yon. Sadly, hanggang sa trabaho, Popoy at Bea ay bit-bit ni Jenna ang balat niya sa puwet. Napakarami niyang ginawang epic fail to the point na nadidisrupt na yung workflow ng team namin. Nasa training status pa lang siya noon kaya hindi namin magawang magalit sa kanya. Hinabaan ko ang pasensya ko. Pero mukhang hindi lang basta-basta pasensya ang kailangan para kay Jenna. Galaw-galaw, Rovik. Mahirap na ilang oras ka na nakaupo. Hi. Mambubuisit ka na naman. Uy, hindi Bakit ba palagi na lang negative ang tingin mo sa akin? Parang puro kamalasan ang dala ko sa iyo O bakit? Hindi ba? Ay. So, anong kailangan mo sa akin? Pinapatawag ka ni boss. Ako? Bakit daw? Di ko alam Baka may ginawa ka na naman kapalpakan. Ikaw ang pinapatawag, di ba? Baka ikaw ang may ginawa. Alam mo, pag ako talaga napahamak dahil sa'yo, malilintikan ka sa akin. Boss, good afternoon po. Good afternoon, Rovik. Have a seat. So, Rovik, I need your help. Saan po, boss? Nakita mo na ba yung master file na inedit ni Jenna? Hindi pa po, boss. Bakit? May problema po ba? The formulas are screwed. Kahit yung mga graphs hindi nakalink sa data. Halatang mano-mano ang ginawa niya. Kahit kailan talaga. May tatanong ko sa'yo. Pero wag mo sanang mamasamayin Ano po yun, boss? Sigurado ko bang tinuturuan mo ng maayos yung si Jenna? Oo naman, boss. Madalas nga ako nag-OT para lang matutukan ko siya Well, I trust you on that naman. Kaso, I'm sorry, I think kailangan mo mag-focus pa sa kanya. Sino po ba kasi nag-hire dyan, boss? Hindi ba nag-undergo ng assessment yan? Nagtataka nga ako Kasi maayos naman ang result ng assessment niya. Hindi ganun kataas yung score niya. But I think the recruitment team was pleased by her character. That's why. Hindi naman po nakagawa ng reports yung character Nandito na Take it as a challenge na lang. Ano pa nga po ba ang magagawa natin? Also, kailangan nyo maayos yung master file kasi magkakaroon ng routine sweep ang global QA. Baka masilip tayo. Boss, almost 1 hour na akong OT. I know. Pero makikiusap na lang ako sa'yo. Please. Don't worry, ibibil namin lahat ng extra hours mo. Paano naman po yung work-life balance ko? You'll get your work-life balance kapag confident na ako sa performance ni Jenna. I may even approve your extra paid leaves. Okay. Sige, boss. Tsatsagain ko na lang. Thank you, Rovik. Nakakarinig ka talaga sa akin ngayong babae ka. Hoy! Akala ko ba wala kang ginawang kapalpakan? Ha?
Ako? May iba pa ba akong kausap? Sinira mo yung master file. Kailangan ko patuloy mag-overtime na naman. Paano sinira? Sa hina ng utak mo, kahit i-explain ko pa sa'yo, hindi mo rin maiintindihan. Grabe ka naman. Hindi ko naman sinasadya na nasira eh. Sinadya mo man o hindi, sinira mo yung mga pahinga ko. Ulang na nga lang, tumira na ako dito sa opisina dahil sa mga kapalpakan mo eh. Sorry. Bakit ka ba kasi nag-apply dito? At bakit sa position pa na to? Alam mo namang pang matatalino lang to eh. Nagbaka sakali lang naman ako. Kasi kailangan ko talaga ng work eh. So, kung saan may vacant, apply lang ng apply. Well, sana naiintindihan mo yung naging consequence ng pagiging impulsive mo. Nadadamay sa'yo yung ibang tao eh. Buwisit ka. Nakakakain na rin sa wakas. Gutom na ako. Hi, Rovic. Oh, ginagawa mo dito? Pwedeng tumabi? Wala na kasing vacant eh. Rovic, tikman mo to. Oh, ano to? Peace offering ko. Ginawa ko yan para sa'yo. Di mo naman kailangan magbigay ng peace offering eh. Rovic, sorry ha. Kung nagiging pabigat ako sa'yo. Alam ko naman na medyo slow talaga ako eh. Tsaka hindi talaga bagay yung utak ko sa gantong level ng trabaho. Nahihiya nga ako sa'yo eh. At saka nanliliit ako. Kasi lahat kayo sa team, ang gagaling ninyo eh. Parang ako lang talaga yung weakest link sa lahat. Buti alam mo. Kaso, kailangan ko kasi talaga tong work na to eh. Breadwinner kasi ako at saka, ayun na nga, bibihira yung mga company na tatanggap sa kagaya ko. Sorry din kung napagsalitaan kita na masakit. Frustrated lang talaga ako. Sana naintindihan mo. Oo, naiintindihan ko. Wala naman akong sama ng loob sa'yo. Ba dapat lang? Kapal naman ang mukha mo kung ikaw pa yung miga ng sumama yung loob. Eh, kainis ka naman eh. Basta bawi ka na lang. Galingan mo sa susunod. At makikinig ka sa mga tinuturo ko. Promise, gagalingan ko pa. Babawi ako. At hindi na ulit kita bibigyan ng sakit ng ulo. Alam nyo, Popoy at Bea, never kong naranasan na mag-overtime para makabawi sa nagawa kong mali sa work. Pero simula nga nang dumating si Jenna, naging normal na yon sa everyday routine ko. Minsan 30 minutes, minsan 1 hour, hanggang sa umabot na nga sa punto na 2 oras na ang kailangan kong i-overtime para ayusin ang mga kapalpakan niya. Ayaw na ayaw ko sa mga taong nagiging cause of delay. O yung sobrang nagiging pabigat na sa team. Kahit anong husay ng lahat ng team members, kung may isang sumisira sa diskarte namin, nababaliwala ang lahat ng effort. Kaya siguro maintindihan ninyo kung bakit ang init ng ulo ko kay Jenna. Pero noong na-share niya sa akin ang kwento niya, ay nagbago na ang tingin ko sa kanya. Tumaas ang respeto ko kay Jenna. Hindi lang dahil sa pagiging breadwinner niya, kundi dahil na rin sa willingness niya na makabawi. Wala akong narinig na kahit anong reklamo mula kay Jenna. At kahit nga hirap na siya sa mga gawain, hindi ko siya nakitaan ng pagsuko. Ay, sa wakas,
Nakatapos na rin ng isang report. Swabe ng araw ko ngayon. Mukhang good mood ka, pare Di naman. Sakto lang. Wala nang bubisit sa'yo ngayon? Teka, ano? Nasa si Jenna? Pagbuisit si Jenna agad. Absent siya? Hindi, nandito siya kanina Baka napagalitan ni boss. Alam mo naman yun, mayat mayang katanghang ginagawa. Try mo kayang tingnan sa common area. Baka nandun. Sige. Jenna? Uy, Rovic! Oh, anong ginagawa mo dito? Ba't dito ka nagtatrabaho? Wala. Ano lang. Gusto ko lang makapag-focus. Teka, nahiya ka ba sa mga teammates natin? Medyo. Kasi hindi ko mapigilang magtanong sa kanila kapag meron akong hindi naiintindihan Nakakahiya naman kung mayat maya na lang iniistorbo ko sila. Ganun ba? Sige. Sa akin ka na lang magtanong. Kung nahihiya ka sa kanila, sa akin ka na lang magpatulong pag kailangan mo ng tulong. Okay lang? Wala naman akong choice Wag na nga lang. Dahil joke lang, binibiro lang kita. Ano ka ba? Okay lang sa akin. Balain mo ako hanggat gusto mo. Kaso, masasayang lang yung oras mo sa akin. Paano yung mga deliverables mo? Huwag ka mag-alala. Magaling naman ako Kayang-kaya ko nang tapusin yun. Napakayabang talaga. So tara na. Tara. OMG! Nandiyan na pala yung pabigat sa team natin. Excuse me? No, not you, Rovic. I know, pero sinong tinutukoy mo na pabigat? Wala naman akong pinangalanan Yes, pero nagpaparinig ka. That's open for interpretation. At kahit sino dito sa team pwedeng magilty sa pagpaparinig mo. Sino lang ba yung pabigat dito? Doesn't matter kung sino man yung pabigat. At hindi tama na paringgan nyo siya ng kung ano-ano. Especially with derogatory words. That's against the company culture and standard of ethics. Wow! Makapagsalita ka naman. Ikaw din naman kung ano-anong masasakit na sinasabi mo dyan kay Jenna So si Jenna ang pinariringgan mo? Come on, guys. Siguro hindi nga natin kasing talino si Jenna. Pero never naman siya nagkaroon ng behavioral issues. At palagi niya sinisikap na makatulong sa team, di ba? We are better than this. Tsaka bilang seniors, tayo dapat yung umaalala kay Jenna. Imbis na i-guilt trip siya. Rovic, it's okay. No, it's not okay. I hope this is the last time na mangyayari to. Otherwise, makakarating to kay Boss David. Let's go, Jenna. Dami na ulit sasakyan, no? Parang wala na talagang pandemic. Oo nga Parang halos back to normal na rin. Rovic? Thank you nga pala kanina, ha? Para saan? Dun sa pagtatanggol mo sa akin kina Ray. Wala yun. Tsaka wag mo masyadong intindihin yung si Ray. Matabi lang talaga dila nun. Pero ang totoo, mabait yun. Tsaka malambot ang puso nun. Feeling ko nga. Kailan kaya ako makakaraos sa gantong stage, no? Stage? Anong stage? Yung ganito. Yung pabigat stage. Yung walang ambag sa team stage. Huwag mong isipin yan. Training status ka pa lang naman Focus ka lang muna sa learning. Now is the time para magkamali. Kaya huwag ka matakot. Kaso parang wala naman akong value sa team.
Parang wala akong maidagdag na positive. Sa tingin mo, may halaga kaya ako? Para sa akin, meron. Sa'yo? Meron? Hindi nga. Oh, ikaw yung nagsisilbing challenge ko sa araw-araw. Ikaw yung problema na ibinigay ng universe para subukin ang pasensya ko. Hala, grabe ka sa akin. Nabiro lang. Pero, yung totoo, cute ka actually. Ha? Ako? Cute? Oh, basta, alam mo na yun. Alam mo yung mga panda? Oo, bakit? Anong meron sa kanila? Alam mo yung sobrang lampa nila, tapos mali-mali yung mga galawan nila. Tapos palagi silang nahuhulog, natutumba, parang wala silang ginagawang tama. Hoy, tama na ha. Ang sakit mo namang magsalita. Pero cute silang tignan. Sarap nilang panoorin. Nakakaganda sila ng araw. Talaga? Oh, ganun ka sa akin, Jenna. Nakakaganda ng araw. Bakit? Hindi ka naniniwala? Hindi naman sa ganon. Siguro, hindi ko lang inaasahan. Hindi ka lang siguro aware. Kasi palagi ka nakafocus sa mga mali mo. Pero ang totoo, ang gaan at sobrang positive ng aura mo. Now I know kung bakit ka na-hire sa position na pangmatalino kahit na mana mo na. Ano? Ano yung gusto mong sabihin, ha? Wala. Uy, busog na yung pila. Dali mo, baka masingita pa tayo. Ano muna yung gusto mong sabihin? Mamaya sa jeep, ikukwento ko. Bahala ka dyan. Popoy at Bea, walang halong kaplastikan, ibang-iba pala si Jenna kumpara sa pagkakakilala ko sa kanya dati. Nasanay kasi ako sa impression na isa siyang walking mistake. Ang hindi ko alam, sobrang gaan niya palang kasama. Oo, pabigat siya sa team kung skills ang pag-uusapan, pero nababawi niya lahat ng yon sa pagkakaroon ng positive outlook and cheerful personality. Yun ang katangian ni Jenna na wala ang kahit na sino sa team namin. At doon ko nga na-realize na after all, isa pa ring asset si Jenna sa company. At ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko lang siya tutulungan na ma-develop ang skills niya, kundi po protektahan ko rin siya sa mga pwedeng sumira sa kanya sa workplace. Unti-unti, Popoy at Bea, ay nakaramdam ako ng kakaiba para kay Jenna. Dati-rati, sinisira niya ang bawat araw ko. Pero habang tumatagal, para bang hindi nabuo ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. First time kong naramdaman yung ganoong feeling kasi palagi akong focused sa trabaho at sa sarili ko noon. Kahit kailan wala pang nakakuha ng atensyon ko na gaya ng nagawa ni Jenna sa akin. Nag-umpisa na akong malito at tanungin ang sarili ko kung ano ba tong nararamdaman ko para kay Jenna. Hindi na kasi siya mawala-wala sa isip ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Sobrang slow. Popoy at Bea, sabihin nyo nang nagkaroon ako ng hidden agenda kay Jenna. Pero simula noon ay nag-iba na ang pakikitungo ko sa kanya. Naging mas special yung treatment ko sa kanya but not to the point na nako-compromise yung professional relationship namin. Sa sitwasyon namin, it's hard to draw the line. Gusto kong makilala siya sa personal level pero kailangan kong i-maintain yung pagiging mentor ko naman sa kanya. Nakapasa siya sa training at naging isang regular employee. Pero kailangan niya pa rin ng support mula sa akin. Kaso nga lang, habang lumilipas ang panahon, ay mas lalo na nga akong naguguluhan.
Sa kabilang banda naman, naayos din yung conflict sa pagitan nila ni Rai. Sinubukan ko kasing paglapitin sila nang hindi sila nakakahalata hanggang sa eventually, naging mag-best friends pa nga. Hindi na rin ako nagulat dahil nga may ganoon naman talagang charisma si Jenna. Yung very likable despite her shortcomings. Kayang-kaya niyang hulihin ang loob ng kahit na sino. At isa na nga ako dun. Kakantok. Gusto niyo magkape? Kape na naman? Huy, tama na munang kape. Lumalakas kabog ng dibdib ko kahit sa maliit na bagay lang eh. Everybody in my office now! Po? Bakit, boss? Anong meron? I said now! Wala nang maraming tanong. Lo, nangyari dun? Ewan ko. Hindi naman mainit ang ulo nun kanina. Tara na, sumunod na lang tayo. Oo nga, tara. Bilisan na natin at baka lalo pang uminit ang ulo nun eh. Oh, let's go. Alam niyo bang nag-threaten ng isa sa mga client natin na magpupull out sila ng account? Po? Sino pong client? Yung big client natin na matagal na nakasign sa'yo, Rovic. Bakit po? Ano po bang nangyari? Alam niyo namang sobrang stricto ng client na to pagdating sa confidentiality, di ba? Yes, boss. Isa sa inyo ang nag-send ng quarterly reports nila sa kanyang personal email. Nakita nila nung chinecheck nila yung distribution list. Ngayon, iniisip nila na nag-leak yung data nila at maaaring nakita ng mga competitors nila. Sino may gawa nun? Bakit kaya hindi na lang kayo umamin kung sino may gawa nun? Hindi ako. Mas lalong hindi ako. Jenna, ikaw ba may gawa? Hindi ko maalala eh. Hindi mo maalala? Hindi mo alam kung sino-sino pinagsasendan mo ng emails mo? I mean, hindi ko maalala kung aling reports yun. Kasi di ba yung ibang clients naman, okay lang naman sa kanila kung sinend sa internal email yung files nila, di ba? Pero hindi itong client na to. Sobrang stricto nito eh. Di ba sinabi ko na yun sa'yo? Sorry, hindi ko na maalala sa sobrang dami ng client natin eh. And now we're facing a crisis. Mawawalan tayo ng isang big-time client. Nag-aalboruto ng mga directors dahil sa nangyari. Boss, hindi na po ba pwedeng pakiusapan kasi first time lang naman po nangyari to eh. No, hindi to first time na nangyari. Ngayon lang nila na-discover. Pero nung nag-backtrack sila, apparently, nasa distribution list nga ni Jenna yung personal email niya. So halos lahat ng reports na sinesend niya nag-leak. Gina naman eh. Bakit mo naman ginawa yun? It doesn't matter kung anong intention niya. Nangyari na nangyari. At isa pa, hindi na rin ako nagulat na may ginawa na naman siya kapalpakan. But you, Rovic, sa'yo ako disappointed. Ako? Yes. Hindi mo man lang chinek yung emails niya? Di ba ikaw nakasign na mentor niya? Pero boss, regular na si Jenna. Mentor niya lang po ako nung probationary pa lang siya. Kahit na. You and the rest of the team. Disappointed ako sa inyong lahat. Ngayon, sama-sama nating haharapin ang consequences kung sakaling matuloy ang pagpupull out ng client na to. Ipagdasal nyo na lang na maayos pa ng higher-ups. Kung hindi, pare-pareho tayong malilintikan. Ano bang nasa isip mo, Jenna? Di ba sinabi ko na sa'yo, maging maingat ka sa client na yun kasi sobrang stricto nila pagdating sa confidentiality. Sorry, hindi ko naman intensyon na ipahamak ang team eh. Kaya ako lang sinesend sa personal email ko yung mga reports para mapag-aralan ko sa bahay. Kasi kahit anong gawin ko,
Hindi sapat yung oras ko rito sa office para aralin lahat ng yun. My God! Hindi ka ba nag-iisip? Umiisip ka nga ba talaga? Rovic, tama na. Relax lang. Relax lang? Paano mo ko nasasabihan na mag-relax lang? Ilang beses na tayong pinahamak ng Jenna na yan. Di ba nga, hindi naman niya sinasadya. Kung may punishment man, ako na lang aako ng lahat. Salary deduction, overtime, extra workload, kahit ano. Ako na lang tatanggap ng lahat ng parusa. No, Jenna, it's okay. You don't have to do that. Huwag mo muna isipin yon. Siguro naman maaayos pa ng director yung problema. Sorry talaga. Sorry sa inyong lahat. Sorry? Bakit? May magagawa pa ba yung sorry mo? Rovic. Alam mo, tama ka nga yata, Ray. Pabigat lang sa team yung babae na yan. Isang malaking pagkakamali na tinanggap siya ng recruitment team. Sana talaga hindi na lang siya nakapasok sa company na to. Popoy at Bea, just when I thought na okay na ang lahat, ay saka naman nakagawa ng isang napakalaking kasalanan si Jenna. Naalarma kaming lahat noon kasi hindi na kami ang umaayos ng pagkakamali niya kundi yung mismong director na ng kumpanya. Siyempre damay ako dahil sa akin siya naka-assign. Lahat ng magawa niyang mali ay nagre-reflect din sa akin. Hindi ko na napigilang makapagbitaw ng di magagandang salita laban kay Jenna, Popoy at Bea. Biruin niyo ba naman kasi sa sobrang tagal ko sa kumpanya ay never akong nakaranas na ma-escalate sa directors yung issue. Nangyari lang yun noong dumating na si Jenna. I know na napasobra din yung mga sinabi ko kay Jenna na nagtulak sa kanya para mag-resign. Noong una, hindi man lang ako nag-alala na umalis siya sa company. Pero habang tumatagal, unti-unti akong napapaisip sa nagawa kong yun. Baka nga sobra kong nasaktan na si Jenna. And out of all the people, ako ang dapat na huling taong makasakit sa kanya. Ako nga ang dapat na unang poprotekta sa kanya pero hindi ko nagawa. Nakaramdam ako ng matinding guilt at gustong-gusto kong makabawi kay Jenna. Gusto kong makausap ulit siya. Gusto kong humingi ng patawad at ipaalam sa kanyang nagsisisi ako sa mga nabitiwan kong salita. Boss, dyan na lang po ako sa tabi. Ito na yung street address ni Jenna. So paano ko malalaman kung nasan yung bahay nila? Try ko na lang magtanong-tanong. Ayun. Boss, excuse me. Ano yun? Pwede po magtanong? Nagtatanong ka na eh. May kilala po ba kayong Jenna? Jenna? Opo, yung totoong pangalan po niya, Regina Soriano. Si Gina. Gina kasi yun. Ba't kasi Jenna sinabi mo? Lika, sama ka sa akin. Salamat po. Teka, hindi ka naman siguro masamang tao, no? Kaano-ano mo siya? Ba't mo siya hinahanap? Office mate niya po ako. Dati niya rin po akong schoolmate. Ganun ba? Schoolmate sa college? Opo, high school at college. Okay. Ako kasi, di ako nakapag-aaral eh. Tara, sama ka sa akin. Huwag ka lang magtatangkang gumawa ng masama, Subukan mo lang, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Gina! Gina, may naghahanap sa'yo. Uy!
Uy, Tikboy, sino? Hi. Rovic? Ginagawa mo rito? Kakamustahin lang sana kita. Sabi, office mate mo daw eh. Totoo ba yun? Oo. Hindi ka pa ginugulo nito? Kung oo, sabihin mo lang Hindi naman. Okay, good. Salamat pare ha. Tikboy. Tikboy na lang itawag mo sa akin. Hindi naman tayo magkumpare. Okay, salamat Tikboy. Pwede mo na kaming iwan. Iwan? Anong iwan? Ba't ko kayo iwan dito? Dito rin punta ko. Dito kila Jenna? Gina nga, ang kulit. So dito ka papunta kila Gina? Oo, di ba Gina, my loves? Psst! Huy, tumigil ka nga dyan. Boyfriend mo? Hindi Oh, ikaw pala yata yung nangungulit eh. Hoy, matagal na kami magkakilala ni Gina, my loves. Simula pagkabata, kilala ko na yan. Ikaw, sa eskwelahan ka lang niya nakilala. Paano mo nasabing nangungulit ako, ha? Anong ginagawa mo dito? Maakyat ng ligaw. So may manliligaw ka pala, Jenna. Ay, since birth. Hoy, bakit? Ano nakakatawa doon, ha? Wala naman. Magbalot ko na nga lang ng parcel dyan, Tikboy. Bilisan mo para dumami benta natin. Okay, my loves. Halika, upo ka muna. So, ito pala yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Oo. Simula nung nag-resign ako, nag-start na akong mag-online selling. Kailangan ko nang maghanap ng ibang mapagkakakitaan eh. Okay. I'm happy for you. Makahanap ka na rin agad ng bagong source of income. Ay, oo. Kasi wala naman akong ibang kayang gawin eh. Palagi kasi akong palpak. Subok lang ng subok hanggang sa makita ko kung ano talaga yung para sa akin. Baka sakaling ito na yun. Pero kung gusto mong, alam mo na, if ever na namimiss mo yung team at kung gusto mong bumalik. Hindi na siguro, Rovic. Hindi naman kasi ako nababagay dun eh. Pang matatalino lang yung trabaho na yun. Di ba nga, bobo ako. Tsaka, pabigat lang ako sa inyo. Tignan mo nga, nawalan patuloy kayo ng client ng dahil lang sa akin. Actually, hindi naman natuloy yung pagpupull out ng client eh. Ganun ba? Buti naman kung ganun. Kahit papano, nakahinga na ako ng maluwag. Pero, hindi pa rin nun mababago yung desisyon ko na mag-resign. At saka, hindi na rin siguro ako babalik dun. Ikamusta mo na lang ako kina Mike at Rai. Okay, kung ano yung decision mo, irerespeto namin. Pero kung kailangan mo ng kaibigan, nandito lang kami, ha? Pagpasensyahan mo na ako sa mga nasabi ko, ha? Hindi ko lang talaga nakontrol. Okay na yun. Wala akong sama ng loob sa'yo. Patulungin mo kaya dito yung bisita mo, Gina. Mukhang close naman kayo eh. Sira, bisita nga eh. Tapos pagtatrabahuhin mo? Hindi, okay lang. Mukhang marami nga kayong kailangang ibalot eh. Sure ka? Oo naman. O tara. Marunong ka ba nito ha? Hindi pwedeng bara-bara lang ang gawa dito. Dapat maayos pagkakabalot. Pwede mo ba akong turuan? Ba't kita tuturuan? Mamaya agawan mo pa ako eh. Teka, hindi kita agawan ng trabaho. May maayos sa trabaho ko, no? Hindi naman trabaho ang tinutukoy ko eh. Si Gina. Ha? Hoy, Mr. Rovic. Rovic ang pangalan ko. Mr. Rovic. Alam ko, disente kang tao. Mukhang maayos trabaho mo. Kung tutuusin, walang-wala ako kung ikukumpara sa estado ng buhay mo. Pero heto lang masasabi ko. Ako, totoong mahal ko yan si Gina. Hinding-hindi ko yan sasaktan. At kung may balak kang agawin sa akin ng Gina ko, wag mo nang ituloy. Sa akin lang ang Gina ko. Walang ibang pwedeng umagaw sa kanya, okay? Okay. Akalain niyo yun, Popoy at Bea.
Pinapangaralan ako ng isang estranghero na kakakakilala ko pa lamang noong araw na yun mismo. Alam kong close sila ni Jenna or Gina, pero wala naman siyang karapatan na i-threaten ako ng ganun-ganun lang. Well, hindi ko naman kasalanan kung medyo intimidating ang dating ko sa kanya. Pero alam nyo, sa totoo lang, nakaramdam ako ng inggit kay Tikboy na yun. Araw-araw niya kasing nakikita si Jenna, matagal na silang magkakilala, at higit sa lahat, hindi siya nahihiyang ipahiwatig ang nararamdaman niya. At doon ko nga na-realize, Popoy at Bea, na sobrang slow ko pagdating sa pag-amin kay Jenna ng totoo kong nararamdaman para sa kanya. Akala ko kasi walang ibang magkakagusto kay Jenna dahil nga hindi naman siya ganoon ka physically attractive at walang lalaking nasa matinong pag-iisip ang magtatangkang manligaw sa isang naglalakad na delubyo. Pero simula nga noong nakita ko kung gaano ka-competitive yung Tikboy na yon, ay nagising nga ako sa katotohanan na hindi pwedeng babagal-bagal ako. Kailangan may gawin ako at hindi na ako dapat na mag-aksaya pa ng oras. Thank you, bossing. Ingat sa pagdadrive. Ikaw na naman. Anak nang... Sa dinami-dami ng sasalubong sa akin, ito pa. Ginagawa mo dito? Bibisitahin ko si Jenna. Walang Jenna dito. I mean, si Gina. Ano yan? Ba't may dala kang bulaklak? Huwag mo sabihin pinopormahan mo si Gina. O bakit? Masama ba? Aba, lakas ng loob mo ah. Hindi lang ikaw ang may makapal na muka. Hindi kayo bagay nun. Bobo yun. Matalino ka. Ba't ka natawa? Wala. Bakit? Hindi na lang natin hayaang si Jenna yung mag-decide kung sino yung bagay para sa kanya. Aba, mukhang nangahamon ka. O sige. Excuse me, dadaan ako. Lugar namin to. Maghanap ka ng ibang daanan mo. Oh, hindi mo nabili to. Bakit ikaw? Nabili mo? May pangalan mo? Sinabi ko ba? Baka nakakalimutan mo. Baluarte ko to. Public place to. Parang nag-isa ito. Pinipiloso po mo ba ako? Rovic? Hi. Napadaan ka. Bibisita lang sana ako sa'yo para nga pala nag-isa ito. Uy, thank you. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito. Gina, gusto mo bigyan din kita ganyan? Sus, bibigyan mo rin ako? Oo, pag nagkapera. Babali ako sa work, huwag kang mag-alala. Sira, sa akin ka kaya nagwo-work? Ay, oo nga pala. Oh, tara na sa loob. Makapagmerienda muna. Magkano dito Jenna, magkano daw? Yan? 65 ang isa. Yung isang bag na yon. Yan, 180. Pwede na sa 170. O sige. Bibili akong dalawa nitong tig 65, tapos isa niyang tigwa 170. Magkano lahat? Wait, ilalabas ko yung calculator ko. Bale, saktong 300 po. Okay, ito 500. Ay, wait lang po yung sukle. Galing mo. Ha? Bilis mo mag-compute, ha? Yun ba? Basic math lang kaya yun. Hindi, ako nga nahihirapan eh. Sanay ka kasi sa Excel. Kaya hindi mo masyadong na-exercise yung utak mo sa everyday computation. Sabagay. Ako kasi, habang nagtatanong yung customer, kinukompute ko na sa utak ko. Ewan ko ba? Siguro nasanay na lang din ako. Galing mo nga eh. Lo, bilib ka naman. Ito pong sukle. Salamat.
salamat sa pagbisita ha. Pati na rin sa pagtulong sa tindahan kanina. Wala yun. Congrats nga pala sa bago mong pwesto. Mukhang marami kang customer. Oo nga eh. Kaya malamang kukuha rin ako ng makakatulong. Buti na nga lang nandyan si Tikboy. Si Tikboy, anong meron sa inyong dalawa? Yun ba? Wala. Kaibigan ko lang yun simula pagkabata. Hindi nanliligaw sa'yo? Ewan ko ron. Lagi namang ganun yun eh. Mabiro. Pero hindi naman umakyat ng ligaw. Yung formal ha? Okay. Bakit mo natanong? Kasi kala ko may magiging karibal ako eh. Karibal saan? Huwag mong sabihin mag-a-apply ka rin na packer sa online business ko ah. No, I mean, karibal sa puso mo. Ha? Ano ka mo? Tama ba ako nang narinig? Oo, Jenna. Gusto ko sanang umakyat ng ligaw sa'yo simula ngayon. Teka, mukhang napaisip ka ng malalim doon ah. Bakit? Hindi ba pwede? Di naman sa ganun. Naisip ko lang kasi, di ba sabi mo pabigat ako? Oo, totoo naman yun. Ganun. Kaya nga kita nagustuhan eh. Kasi ikaw yung nagdadala ng challenges sa buhay ko. Dati sanay ako na swabe lang yung lahat. Na palaging perfecto yung mga bagay-bagay. Pero mula nung nakilala kita, nagkagulo-gulo na. Isa kang malaking unos, Jenna. Alam mo ba yon? Aray ko naman. Ikaw yung unos na kailangan ko sa buhay ko. Kasi simula nung dumating ka, mas na-appreciate ko yung maliliit na achievements ko. Mas na-realize ko na sobrang ayos pala ng buhay ko dati nung wala ka pa. Ganun? O edi mas maganda pala na wala na lang ako lagi. Hindi, wag. Kaya ako maliligaw eh. Kasi gusto ko palagi kang nandyan. Maayos lang yung buhay ko nun, pero boring, payapa lang. Walang excitement. Pero sa tuwing nandyan ka, mas may thrill, mas nakaka-excite, mas unpredictable, mas masaya. Kaya please, Jenna, bigyan mo ko ng chance. Hayaan mong ligawan kita. Kasi hindi na ako sanay sa boring na buhay. Mas gusto ko na yung buhay na masaya. Yung buhay na kasama ka. Yan ang pag-ibig, di alam kung bakit bigla na lang lalapit. Sanay tayo na talaga. Yan ang pag-ibig, mahigpit ang kapit, ramdam ang init. Sanay tayo ng dalawa. Okay, mga kamorkada, huwag muna kayong kiligin ha. Hindi pa tapos itong story namin ni Jenna. Na-excite lang ako na magkwento kasi nga ngayon lang naman nagkaroon ng excitement ang buhay ko. Totoo pala no, na kahit anong payapa ng buhay mo, darating at darating yung taong magdadala ng gulo sa mundo mo. Yung gulo na hahanap-hanapin mo. Yung ingay na magpapasaya sa'yo. At yung problema na kukumpleto sa pagkatao mo. Ganoon ang naging impact ni Jenna sa akin. At dahil sa kanya, ayoko na uling bumalik pa sa sobrang perfect pero boring na buhay. Sa ngayon, Popoy at Bea ay tuloy pa rin ang kompetisyon namin ni Tikboy. Isa pa yung tukmol na yun eh. Puro pahirap din ang bigay niya sa akin. But it's a good kind of challenge. It's okay. I have the edge naman kasi nandyan ang Dear MOR. Popoy at Bea, mga kamorkada, kung nakikinig man si Jenna ngayon or Gina, pwede niyo ba akong tulungan na kumbinsihin siyang ako na lang ang piliin? Promise, i-update ko kayo at i-share ang part 2 ng kwento namin pag nagkataon. Pero sa ngayon, hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat sa inyo, Dear MOR team, and to Jenna,
Thank you sa lahat ng magaganda at pangit na pagbabagong dinala mo sa buhay ko. I like this version of me simula nung napalapit tayo sa isa't isa. Sana ay magtuloy-tuloy na ang lahat ng ito. Patuloy na maghihintay, Rovic. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Sobrang slow.